energy lumalago na sa Pilipinas. DSPC 2026 para man lang simulan sa aralan. SWS Hunger Status Survey inilabas na. Narito na ang mga pinakabagong balita, kaganapan at serbisyong mahalaga sa ating bansa. Ito ang Bawin TV, ang inyong sangga sa patuloy na pagdaloy ng makatutungan ng impormasyon. Simulan natin ang balita. Pilipinas sinadaan ng isang three-way agreement kasama ang United Arab Emirates. Nagmamanda sa kaunang agreement kasama ang Dose. Narito si Joey Mansatino para sa nagdagang detalye. Ang palitan ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE. Siya nito ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. at Pangulo ng UAE na ginanap sa Abu Dhabi National Exhibition Center. Nirepresentan nito yung Secretary Maria Cristina Roque ang Pilipinas sa paganda ng CEPA. Ayon sa Presidential Communication Office, ang CEPA sa pagitan ng Pilipinas at UAE ay naglalayo na bawasan ang taripa, pagitan sa market access para sa goods and services, pagtaas ng investment flows, at paggawa ng bagong pagkakataon para sa mga Filipino professionals at service providers sa Emirates. Joey Manzanillo, WFTV. Samantala, paglansad ng First National Fuel Gazette, pinayagan ni Pangulong Marcos na katulong si Richard Castillo. Inilunsad ang Council Max Basel as Dictator bunga ng pagtutulungan ng Chilesian ng Japan at ang Boys Group ng Pilipinas. Tinigil-tigil muna ng Pangulo ang mga biktima ng insidente sa Lightfoot Barangay Binati sa City noong ikaw-8 ng Enero. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang bakit ito ay makakapagpabawas ng mga emisyon at magbubukas ng mga pagkakataon para sa ekonomiya. Binanggit din ang PHD bilang suporta ng gobyerno sa industriya. Isa Castillo ng WPP. Susunod, renewable solar energy lumalago na sa Pilipinas. Kami magbabalik, tutok lang sa WTV. Alam sa pag-ibig, nagre-regenerator ako ang matingin gas. Nagre-regenerator ako. Ang nasa yung pera ko. Sa panahon ng mas nakakalimutan sa cellphone, dumarami din ang pangalawa sa kapangalitan ng business sa gusto station. Tandaan, kung gusto mag-ito ng mga alok at sa mga informasyon, hindi naman mag-reply sa office ang mga pagmamaliwanag. Sa kanina panahon at responsable sa pagdaan ng teknolohiya, kapag nakikita ng mga pati sa iyo, at ang mga pangalaman sa station. Ituloy natin ang balitaan. Patungkol sa renewable solar energy, pinagtuunan ng pansin ng isang Filipino scientist. Diego Bedosa ay balita mo. Isang inobasyon na maaaring matulong sa buong Pilipinas ang pinagtuunan ng pansin ng isang Filipino scientist na si Dr. L.R. Lague na ang layunin naman niya ay makapagbigay ng renewable energy resources. Ayon kay Lague, may mga ultraviolet light ang tumatagal sa kaulapan at maulan na panahon, kaya umano naisip niya ang paggawa ng inobasyong ito na magagamit ang renewable solar energy. Diego Bedosa, WFTV. Formal na sinimulan ng hapon, January 15, ang Division Schools Press Conference o DSPC 2026 sa lalawigan ng Aurora. Nakatutok dyan live si Ashley Novicio. Ashley, anong mahalaga sa pagbubukas ng DSPC 2026? Raisa, formal na binuksan kahapon ang DSPC 2026 na ginanap dito sa Aurora National Science High School sa bayan ng Bayan, Aurora. Bilang bahagi ng programa, pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dante J. Paruno ang pagsisindi ng subo na sumisimbolo sa opisyal na pagbubukas. Lumahok sa pagkipala ang mga Pinoy campus journalists mula sa iba't ibang elementarya at sekundaryang paaralan sa lalawigan na nagtagisa ng husay sa iba't ibang larangan ng mamamahayag. Ashley, ano naman ang kasalukuyang ginagawa ngayong araw? Raisa, ngayong araw ay kasalukuyang sinasagawa ang mga panggrupong kategorya gaya ng TV scriptwriting
and broadcasting, pati na rin ang iba pang events. Rise up! Maraming salamat, Inyong Show. Samantala, ipinakita ng pagsusuri ng social weather stations na bahagyang bumaba ang antas ng pagkagulong sa bansa ayon sa kalalabas na 4th quarter 2025 survey itong ika-14 ng Enero. Mula 22% noong nakaraang Setyembre, bumaba ito sa 21% na lamang noong buwan ng Nobyembre. Naitalang 15.6% ng mga Pilipino ang nakaranas ng moderate hunger, habang 4.5% naman ang nakaranas ng severe hunger. At iyan ang mga balita natin ng aming istasyon ngayong araw. Muli ako ang inyong lingkod, Rise and Gabi.